So, mga bagay na kailangan mong gawin upang kapuyatan ka ng isang lalaki sa pag-iisip niya sa'yo. Pwede po itong mangyari mga kamamay, yung tipong kahit matutulog na siya o hihiga na lang siya bago matulog, iisip-isipin ka pa rin niya. So, pwede ba talagang mangyari to? Pwede ba talagang mai-apply to pagdating sa isang lalaki? Yung tipong iniisip niya talaga ako, araw-gabi magdamag. So yes po mga kamamay. At dito po sa video natin na to, yan po ang ating pag-uusapan at i-share ko po sa inyo step by step at sana po magawa po ninyo. Mga babae dyan oo lang ng oo Oo gagawin, oo i-apply pero pagdating sa kaurasan, wala. Ginagawa ninyo, makikinig lang dito, manonood lang dito, pasok dito, labas dito. I-apply nyo din. I-apply nyo din. Okay? I-apply nyo din. Kasi kapag hindi nyo ito in-apply, lalapit na naman kayo sa akin. Kamamay, paano ba yan? Hindi man talaga effective Hindi naman yung ginagawa. Kaya mga kamamay, bago ko to simulan, bago to natin pag-usapan ng maayos, isa lang ang hinihiling ko. So, don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, at mag-comment ka na rin sa ibaba. Okay, dyan sa comment section, okay, papaalala ko lang, at the end of this video, pili tayo ng isang sitwasyon, isang comment, at pag-usapan natin. At bigyan natin kung kinakailangan ng piece of advice para kahit papano makatulong tayo sa nararamdaman ng ating bawat subscriber, bawat viewers na nanonood sa ating mga video na ginagawa. Kaya mga kamamay, kung nagawa nyo na po yan, maraming salamat at ako po ay masayang masaya dahil nandyan po kayo para sa atin. Anyway, so simulan na po natin. So papaano nga ba na ang isang lalaki ay mapupuyat sa kakaisip sa iyo? So number 1, kailangan mo na sigurong mag-workout at magpa-sexy. Mga kamamay, karamihan ng girls ngayon, naghahanap lagi ng sign. Lord, bigyan mo ako ng sign kung kailan ba ako magpapa-sexy, magda-diet, magpapaganda ng katawan. Hintay ka ng sign. Okay, tapos lamon ka naman ng lamon, palaki ka ng palaki. Ano ba talaga? Hindi sign ang hinihintay yung motivation mo. Okay, bakit mo ba ginagawa yan? Hindi para dapat i-impress lang ang isang lalaki, kundi para sa sarili mo, para maging, stay fit ka, stay healthy. Di ba? So, iisa ang katawan natin mga kamamay. At ang ating katawan, ginawa yan para kumilos ng kumilos. Gumawa ng gumawa. Mag-exercise, mag-ehersisyo na mag-ehersisyo. Ginawa po yan. Hindi yan ginawa para kumain lang na kumain. Magpalaki ng kung ano. Tapos ngayon, pagka tumaba kayo, mark kayo sa salamin, ang taba ko na pala. Tapos ang timbang ko, ay 96 na pala ako. Magugulat na lang kayo. Paano? Yung kinakain ninyo, hindi nyo man lang pinipili. Yung kinakain ninyo, kung ano-ano na lang. Tapos sasabihin nyo, magda-diet kayo. Tapos pag nakakita kayo ng burger, nakakita kayo ng chips, nakakita kayo ng milk tea, panay ang bili ninyo. Tandaan nyo kaunting tips lang to. Sugar po ang main contributor ng timbang ng isang tao. Sugar. Kanin, pasta, pizza, milk tea, kape na may asukal, lahat po hanggat maaari iwasan po ninyong asukal kasi yan po ang main contributor kung bakit po kayo tumataba. Yan po ang main contributor. Kaya please mga kamamay, magpa-sexy at mag-workout. Yan ang isang paraan upang isipin ka ng isang lalaki. Okay? Isipin ka niya kahit bago matulog, magdamag, maghapon, sigurado po yan. Yung tipong bumabalik ang alindog mo, laki ng puwet mo, ganda ng shape ng balakang mo. Nako, walang lalaki ang hindi mag-iisip sa inyo. Baka nga kahit hindi partner ninyo, kahit hindi nyo jowa, nakita lang kayo ng tambay, talagang isip-isipin din kayo. Kaya please, magpasarap kayo, magpaganda kayo, magpa-sex kayo. Alam nyo na yan. Kung hindi nyo alam kung paano, punta kayo ng mga gym. Magsumba kayo, marami kayong makakasabay. Okay, makakatulong po yun. So next, iwasan mo ang magbigay ng sobrang daming oras sa kanya. Oo mga kamamay, kung gusto mong isip-isipin ka ng isang lalaki, bigyan mo siya ng challenge. Bigyan mo siya ng pamis factor. Yung tipong hindi ka magpaparamdam ng medyo may katagalan. Pero yung last na pag-uusap ninyo, lagyan mo ng thrill o lagyan mo something ng sweets. Okay? Lagyan mo ng konting flavor. Yung tipong habang nag-i-enjoy siya doon sa usapan ninyo, bigla mong puputulin. Tapos after 4 hours, 5 or 8 hours, huwag ka munang mag-chat, magparamdam. Okay? Sa paraang yan mga kamamay, mag-iisip yan.
Mag-iisip yan, iisip-isipin ka niyan. Kapag hindi ka masyadong nagparamdam sa kanya, mag-iisip yan. Di ba nangyari sa babae na yun? Kanina saya-saya pa namin eh. Tapos ngayon gabi na, hindi pa nagpaparamdam eh. Ganun ang ibig kong sabihin mga kamamay. Magbigay lang kayo ng saktong oras pero wag sosobra. Pero sa bawat oras na binibigay ninyo, siguraduhin po ninyo na nandoon yung excite ng lalaki, nandoon yung saya at happiness ng isang lalaki bago nyo putulin ang inyong usapan. Para sa ganun may naiwan kayong nakahang na sitwasyon, na feelings, na siyang magtitrigger sa susunod na usapan ninyo para makausap kanyang muli. Kaya mga kamamay, huwag sobrang oras o sobrang dami ang ibigay ninyo sa isang lalaki para isip-isipin kayo ng mga yan at mapuyat sa inyo. So next, maging sweet palagi at subukang maging mapang-akit. Yes mga kamamay, maging sweets po kayo. Maging sweet kayo sa isang lalaki, maging malambing kayo. Okay, maging malambing tapos nag-aayos pa kayo, ang ganda nyo. Di ba? Yung iba dyan, maganda lang pero hindi naman sweet eh. Maganda lang, nag-aayos pero hindi naman malambing eh. Nakakainis din po yung ganun. Okay? Nakakainis din po. May jowa kayo, may asawa kayo, pero ano ginagawa ninyo? Hindi nyo man lang i-appreciate yung lalaki. Okay, hindi nyo man lang mayakap. Hindi nyo man lang matitigan. Hindi nyo man lamang maikiss. Mga girls, pakita nyo naman. Pakita nyo naman yung pagmamahal ninyo sa isang lalaki para isip-isipin kayo ng mga yan. Baka mamaya, nagpapaganda ka lang pala kung kani-kanino. Diba? Hindi natin alam kung anong iniisip ng isang lalaki. Hindi natin alam kung anong iniisip ng ating mga partners sa atin. Kaya please hanggat maaari, maging showy kayo. Ipakita ninyo. Nandyan ang ganda. Nasa inyo na ang pag-aayos. Nasa inyo na ang appeal. Bakit hindi nyo ipakita sa isang lalaki? Gusto nyo ba na hanapin pa nila ito sa iba bago nyo to gawin? Please mga kamamay, obligasyon po yan. Maging sweets o maging malambing kayo sa isang lalaki para kapuyatan kayo ng mga yan. Diba? Iisipin ng mga yan na, ay, meron akong jowang napakaganda, tapos napaka-sweet pa. Kailan kaya ulit kami magkikita? Kailan kaya ulit kami lalabas? Mamimiss kayo ng mga yan. Mapupuyat ang mga yan sa pag-iisip sa inyo dahil meron kang ugaling sweet, malambing, at syempre, akitin mo rin paminsan-minsan. Okay, yung pang-aakit, yung pang-aaraws na ganyan, talagang nakakatulong din po sa relasyon para kabaliwan, akitin kayo ng mga yan. O maakit kayo sa mga yan. O maakit sila sa inyo. What I mean. Kaya please, okay, maging malandi rin kayo paminsan-minsan. Magpaganda at mag-ayos. Maging sweet at showy, okay? So baliwanag tayo dyan mga kamamay, ha? So next, subukan mong mag-explore sa kama. O subukan ninyong mag-explore sa kama. Makakatulong po ito yung tipong kaya mong isatisfied, kaya mong ibigay ang gusto niya at happiness niya pagdating sa loving-loving. Mga lalaki yan. Walang lalaki ang tatanggi pagdating sa ganyan kung alam nyo lang. Basta ipakita nyo lang na willing kayong gawin, maging masaya. Kung hindi kayo marunong, walang problema. Sabi ko nga, basta willing kayong matuto, willing kayong mag-enjoy, willing kayong sumunod sa mga sasabihin niya, wala kayong magiging problema. Diyan kayo kaaakitan at talagang mapupuyat sa paghahabol o pag-iisip sa inyo ang isang lalaki. Once na maibigay ninyo ang isang bagay na to sa kanya at nag-enjoy, babaliw-baliw ang mga yan sa paghahabol sa inyo. Sigurado po ako. Okay? And last, practicein palagi ang pambibitin. Ito, talagang effective to. Every time na mag-uusap kayo, every time na magkasama kayo, ibigay nyo na yung lahat. Ibigay nyo na yung happiness, yung kasiyahan, itodo nyo na parang walang bukas. Bakit naman kamamay? Makikita pa naman kami. Oo nga't magkikita pa rin kayo. Pero sabi ko nga, kung gusto po ninyo na mapuyat sa pag-iisip sa inyo ang isang lalaki, dapat marunong kayong mambitin. At paano mangyayari yung pambibitin ng maayos? Kailangan nandoon yung climax part. Kailangan, kung nasaan yung climax part, nasa kagitnaan, doon siya bibitinin para meron siyang abangan. Okay, di ba ganoon naman talaga kahit sa mga drama-ramang pinapanood niyo sa TV, lagi silang may pabitin effect. Bago matapos ang telebisyon, binibitin nila. Bakit? Para may abangan kayo. Para nandun pa rin ng excitement, para sa susunod na panonood ninyo, babalik kayo at ganun din po sa inyong relasyon. Kailangan meron kayong pabitin effect na tinatawag para kapuyatan, okay, kapuyatan ka sa pag-iisip ng isang lalaki. Mga kamamay, gawin nyo at practicein po ninyo yung pambibitin na ganyan. So, yun lang mga kamamay, ang ilang mga tips upang mapuyat sa pag-iisip sa inyo ang isang lalaki. And as I promised, ito nga po mga kamamay,
kukuha ulit tayo ng isang sitwasyon dito sa comment section at atin po itong pag-uusapan. Ito galing kay Princess Sofia Asdogan. Ayan, so mega shoutout sa iyo, idol. Ito po ang sitwasyon niya. Kabaliktaran po sa amin, kamamay. Ako po ang pinepirahan ng ka-LDR ko. Tapos, bigla na lang akong ginost. Yes, admit po ako na ginawa ko siyang sentro ng buhay ko. Masakit po, kamamay, pero sa awa ng Diyos, medyo nakaka-move on na ako. Feel nyo naman, mga kamamay, kapag ka ang habol lang sa inyo ng isang lalaki ay pera, sa umpisa pa lamang, mararamdaman nyo na kaagad yan. Yung pakiramdam ninyo na ganyan, huwag nyo baliwalain. Kasi ang totoong nagmamahal, hindi siya tumitingin kaagad sa kung anong meron ka. Kahit wala ka, tatanggapin ka niyan. Meron ka o wala ka, tatanggapin ka niyan. Pero kung ang isang lalaki, umpisa pa lang ng inyong relasyon, nagpapalibre na. Ikaw na kaagad ang pinapasagot sa mga gastusin ninyo. Tatandaan nyo babae kayo, dapat wala kayong nilalabas na pera ni singko. Kayo dapat ang itinitreat, kayo dapat ang pinapahalagahan, kayo dapat ang, alam niyo yun, kayo dapat ang ginagawang prinsesa. Di ba? Di ba pangalan nito? Pangalan nito nagtanong na to. Princess ang pangalan mo, pero ikaw yung nagiging prince? Ano ba yan? Baliktad din, nangyayari. Kung sa tingin mo, naglalabas ka na palagi ng pera, walang katapusan ang dahilan niya sa paghingi ng pera, lumayo ka na. Kasi pera lang ang habol sa iyo. Okay, pera lang. And subukan mo na hindi magbigay. Pag nagalit yan, malinaw na dahilan para umalis ka, umuwi ka, kung nasaan man kayo, kung nanonood kayo ng sine, umuwi ka na. Kasi hindi biro yung ganyang klase ng sitwasyon. Uubusan ka niyan. Nandyan lang yan pagka meron ka. Pero sigurado ako pag naubusan ka, wala ka nang maibigay, wala ka nang pang-maintenance sa boyfriend mo, sa asawa mo, iiwanan ka rin niya. Kaya please, maging sensitive kayo pagdating sa inyong kapirahan. Hindi yan nililimot, hindi yan pinapala, hindi yan hinihingi. Yan ay dugo at pawis na pinaghirapan natin. At ibibigay nyo lang sa maling tao. Ibibigay nyo lang sa mga taong wala namang ambag kung paano nyo yan kinita. Ni hindi nga ang mga yan na may pagluto kayo Ni hindi nga kayo, alam mo yun, mayakap Ni hindi nga kayo may paglaban ng damit Tapos ngayon, ang lakas ng loob para humingi ng pera. Ang lakas ng loob para humingi pa ng dagdag dahil kulang. Princess naman, malaki ka na, alam mo na yan Dapat alam mo na yan. Mga babae kayo, ano ba? Mga babae kayo, bakit kayo pa yung nauuto? Mga babae kayo, bakit kayo pa yung ganyan? Sa halip na kayong bigyan ng pera, sa halip na kayo ang alaya ng lahat, bakit kayo pang gumagawa niyan? Please, advice lang, payong kaibigan princess. Princess ka, dapat ikaw yung ginagawang prinsesa. Please, kung hindi ka kayang pahalagahan ng isang lalaki, marami diyang lalaki. Napakarami dyan. Kaya please, huwag ka lamang magtiyaga sa iisang isda dyan sa karagatan. Napakaraming pamalit dyan na masihigit pa dyan. Kaya please, huwag kang magtiyaga kung alam mo na ganyan ang isang lalaki sa iyo. Tapos sabi mo, ginost ka pa, tingnan mo. Ginost ka, sasabihin ko pa to pero nangyari na After kanyang pirahan, ginost ka, lumayo. Wala talaga Wala talaga yung pag-ibig Huwag niyo pong iaasa, huwag niyo pagsasabayin yan. At minsan, dyan yung masusukat Kapag hindi niyo na nabigyan ng pera, dyan masusukat ang pagmamahal. Mawawala yung bigla. Lalayo yung bigla. Kaya please mga kamamaya, hinay-hinay sa paglalabas ng pera. Hindi masamang maglabas ng pera kung alam po ninyo na nagagamit sa maayos. Hindi sa pansariling pangangailangan ng kung sino man. Pinaghirapan yan, galing sa dugo at pawis ninyo, kaya please ingatan ninyo. So much for this mga kamamay. Sana kahit paano, princess, makatulong. May apply mo ang simpleng advice na to sa iyong buhay pag-ibig. And syempre, sa mga nanonood, sa mga tumapos ng video, maraming salamat. Kung meron man kayong pinagdadaanan din, lungkot, saya, kahit ano, pag-usapan natin. Ilagay mo lang yun sa comment section and next video shoutout kita at pag-usapan natin kung ano man ang iyong pinagdadaanan. Makikinig ako? Pangako. So yun lang mga kamamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.